Maraming salamat sa mga kasamahan sa choir. Salamat sa mensahe ng awit na nagpapaalaala sa atin na bawat isa ay naroroon ang pagbabago kung tayo ay na kay Kristo. Good morning sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng magandang panahon. Bagamat mukhang malinsangan sa bawat isa. No? And welcome po sa mga kapatid mula sa Italy. No? Sana po ay magtagal-tagal kayong makasama namin. And welcome sa ating lahat, doon sa mga hindi nabati kanina na ngayon lang natin nakasama. Sa ating pong mga ebangheliko o sa ating mga kaanib ng UCCP, ay tanging ang pananambahan ang nag-iisang pinakamahalagang gawain sa buong isang linggo sa bahagi ng ating kapatiran. Kaya naman, sabi nga sa panalangin kanina, para bang pagka hindi nakarating ng Sunday, ay tila bagang may kulang sa loob ng isang linggo. At yan ang atin kalimitang pakiramdam o pakilasa kapag ka tayo'y hindi nakasama sa gawain ng pagsamba, ay tila bagang kulang ang araw ng linggo para sa atin. O yung 1 week na yon parang merong kulang. Kaya nga, ang pananambahan ang siyang pinakasentro o natatanging tampok na pagpapahalaga at pagwawalhati sa Diyos. Kaya naman dapat dumaloy sa panahon ng pagsamba ang pagdama na kasama natin ang Diyos. Kasama ba natin ang Diyos? Amen? Anong silbi ng ating pagsasama-sama ngayon kung hindi natin kasama ang Panginoon? Kausap natin ang Diyos na siyang nagpapatawad sa ating mga kasalanan, na siyang tumutulong para lumago ang ating pananalig, ang ating pagtitiwala sa Diyos at ang paglago ng buhay bilang mga mananampalataya o bilang mga Kristiyano. At bilang isang kongregasyong nagsasama-sama, ay marapat lamang na nadadama natin ang tunay na pagkakapatiran bilang isang iglesia. Ang tunay na pagkakapatiran bilang katawan ni Kristo at mga anak ng Diyos. Ito ang marapat na ating nadadama kapag tayo'y sama-samang nananambahan sa araw ng linggo. Hindi parang robot tayo na di maaaring tumingin sa kanan o sa kaliwa, no? O kaya sa likod dahil hindi natin kabradics, hindi natin katama, no, ang ating kasamahan sa likod o kaya ay ang ating nasa tabi. No? Ang pagsamba ay isang kapahayagan ng ating pananampalatayang Kristiyano. At kung kailangan nating matuklasan ang tunay na kahulugan, ang tunay na layunin at direksyon ng buhay, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay makatutulong para matuklasan natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagsamba ay siyang pangunahing
nakatutulong para maranasan ang pagkakaroon ng buhay. At lalong tumibay pa at maranasan ang katatagan ng pagkakilala at pananampalataya natin sa Diyos. Tunay na napakahalaga ng pagsimba. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng karanasan upang pahalagahan at ipagdiwang ang lahat ng bagay na nagaganap sa ating buhay. Hindi din tayo pupunta lang sa simbahan dahil bago ang ating sapatos, bago ang ating damit. Gaya ng kaisipan namin nung kami mga bata no? Binili kami ng lolo ng bagong damit sa Ever Emporium pa. No? Wala pang SM nun Ewan ko kung buhay pa ba yung Ever Emporium. No? Pagka bago ang damit, di sisimba. Ano? Isisimba muna bago isuot sa pistahan o kaya ay sa anumang lakad. Yan. Mahal kong mga kapatid at mga magulang, sa ating pagsamba, ito ay kapahayagan ng ating paglapit sa Diyos ng walang lihim at ito ay merong kabukasan na kapahayagan ng ating pakikipag-usap sa Diyos at pakikipagtagpo natin sa Kanya. Ang tunay na pagsamba ay magdudulot ng tunay na paraan ng paglilingkod sa ating kapwa na humarap rin sa liwanag at kahulugan ng buhay. Ang relasyon o kaugnayan ng ating pananampalataya sa Diyos ay makatutulong para sa pagsamba na maging daan upang tayo rin naman ay maging malapit at makasama ng Diyos na siyang sa atin ay sumasama at gumagabay sa ating hangarin at pagsasakatuparan ng ating paglilingkod. Paglilingkod para sa ating kapwa at sa ating pamayanan. Bagamat ang sentro ng ating hangarin sa pagsamba ay makatagpo ang Diyos, hindi rin naman dapat na gamitin natin ito na isang paraan para tayo ay makatakas sa pagharap sa mga pagsubok at kaguluhan at mga takot na nagaganap sa ating sarili at sa ating kapwa at lipunan. Kundi madama natin na sa pagsamba ay tayo'y hinahamon sa pagharap sa buhay na mayroong katatagan at kapangyarihan upang harapin ang buhay na lipos ng bagong hangarin sa pagiging kamanglilikha ng Diyos. Huwag nating hangarin sa pagsamba na tayo'y tila baga inihehele sa alapaa. At sabi ng iba, nakasimba na, nakatulog pa. Di ba? Sapagkat ganon ang gusto nating maranasan at maramdaman. O kaya'y ang pananambahan ay nagbibigay sa atin na tila baga isang opium o drugs na nakakalimot sa realidad. Manapa ang pananambahan ay makapagbibigay ng lakas upang humarap sa iba't ibang yugto ng buhay at mga karanasan na ating tinatahak dito sa ibabaw ng sanlibutan. Malinaw din ang pahayag ng mga apostol tulad ng pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi niya doon sa Efeso, ang pagsamba ay pagpupuri sa Diyos at ang tanging hangganan ng taong sumasamba sa Diyos ay upang walhatiin at magkaroon ng kagalakan ang Diyos magpasawalang hanggan. Ibig sabihin nito, mahal kong mga kapatid at mga magulang, ang pagsamba ay hindi nakasentro sa atin, kundi ang ating pagsamba ay nakasentro sa ating dakilang may kapal, sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa ating katabi, hindi sa ating unahan, kundi tayo'y naririto sa masamang
natitipon upang sama-samang magwalhati at magpasalamat sa Diyos. At ang buhay ay dapat nakasentro sa isang Diyos na ating pinapupurihan at winawalhati sa pananambahan. Kaya nga, ang sabi rin sa Kolosas na ang pagsamba ay sagawain sa pangalan ni Kristo. Nakasentro ang ating pananambahan sa ating Panginoong Hesukristo. At nakaugnay ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ang pagsamba ay hindi gawa at bunga ng isip lamang ng tao, kundi ito'y sa kapangyarihan at patnubay ng banal na Espiritu. Yan ang sabi doon sa Hebreo chapter 7, verse 23 to 25. Ang pagsamba ay hindi gawa at bungang isip lamang ng tao, kundi ito'y sa kapangyarihan at patnubay ng banal na Espiritu. Dapat naroroon, nadadama natin ang pagkasi ng Panginoon sa ating pagtitipon, sa ating pagsasama-sama. Ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ang pagsamba, ay ulitin natin na kung saan nakasentro sa Panginoon at hindi sa sarili na nating naisin at kaligayahan o kapritsyo. Ang bawat isa ay marapat na kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Ito ang patuloy na inilalarawan sa atin ng banal na kasulatan. Pag ating binasa yung kay Prophet Isaiah, no? Chapter 6, nandun siya sa templo. No? Pag ating muling binuksan ang mga talata doon, makikita natin yung verse 6 doon, ang sabi ni Propeta Isaiah, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin, ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Ibig sabihin, ang naisin ng Diyos sa kanyang mga anak, ang naisin ng Diyos para sa mga nasa loob ng templo o sa loob ng iglesia ay maging kalugod-lugod. Merong kabanalan sa harap ng Panginoon. Buti na lamang at ang ating altar ay hindi katulad sa Jewish altar, no? Na meron diyang sunugan ng mga hayop, no? Na nandun yung mga baga. Ilang kaya ang sisipitin ng sirapin na baga at ididiit sa ating mga labi para tayo'y maging kalugod-lugod sa pagsamba sa Kanya. No? Ganun yung in-illustrate ni Prophet Isaiah. No? Kaya ibig sabihin, para sa atin, ito ay papahiwatig na ang paglapit natin sa Panginoon, ang ating pagsasama-sama sa Panginoon. No? Mga kapatid, sa tahanan pa lamang, sa bahay pa lamang natin, dapat prepared na tayo. Inihahanda na natin ang ating sarili. Humihingi na tayo ng tawad sa ating mga sala sa pagtungo pa lamang natin sa simbahan. Upang kung tayo'y naririto, higit na tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa ating Panginoon. Kaya nga, ano ba ang dapat na nararamdaman? Ano ang nararanasan natin? Ano ang nagaganap kapag tayo ay nananambahan? Sabi one time kasi pagka narito ka sa unahan, hindi mo naman naririnig yung bulong-bulungan. No? Ay merong, minsan isang Sunday yata, ay merong nagsabi sa akin, di ko lang kung choir or sino mang, ano mo, pastor, ang ingay-ingay ng ating pananambahan nung nakaraang Sunday.
Lahat yata ay nagkukwentuhan na lang sa mga upuan. No? Habang ikinagsesermon. Di sabi ko sa loob ko, di salamat, baka naman sila may naiintindihan dahil kaya nagsishare doon sa aking sinasabi. No? Mahal ko mga kapatid, ito nga ba ang dapat maramdaman at maranasan natin sa ating pananambahan? Ang sabi ni Reverend Lydia Nigadula mula sa kanyang Common Worship Celebration, sabi niya sa lingwaheng Tagalog, sa pagsamba, ang buong kapatiran ay natitipon bilang isang katawan ni Kristo at mga anak ng Diyos. At sa sama-samang pagsamba ay kanilang idinudulog ang iba't ibang pangangailangan, karanasan at mga hangarin. Ang paglilingkod sa Diyos kung saan ay galing sa salitang Griego na liturhiya, na ang kahulugan ay paglilingkod ng mga tao. Yung pong liturgy. Kahapon sabi ni Tilinde, may program na po ba kayo? Sabi, sorry, liturgy nga pala ang ating ginagamit na ngayon. Sabi ko, panahon yun ni Pastor Bert. Program. Pero ito yung sinasabi, yung ating ginagamit na pagsamba ay umaangkop sa buhay, karanasan at kalalagayan ng bawat isang kaanib ng iglesia. Sapagkat ito ay isang liturhiya, nangangahulugan ng paglilingkod ng mga tao sa Diyos. Kasama rito ang pagtugon ng mga anak ng Diyos o ng mga mananampalataya na sa panahon ng kanilang pagsamba ay nadudulutan sila ng kagalakan, kaaliwan, pagkakaisa, at takot sa lahat ng kanilang ginagawa at ang lahat sa buong buhay. Meron ho bang mga pagkakataon na ay lalabas ng 4 na sulok ng sambahang ito na tila bagang parang lalo kayong ay samang-sama ng loob nyo? No? Yung parang kayo dinadagukan. No? Matilang ang bigat-bigat ng aking pagkakasambang yon. No? Pinatamaan yata ako ni pastor. No? Ang tipong ganon. Yan. Pero sinasabi, dapat ang liturhiya ay nag-i-inspire sa atin. Ang ating pagsamba ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nagbibigay ng kaaliwan, nagbibigay sa atin ng kagalakan, sapagkat ang ating pinuri, ang ating sinamba ay walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Na kung saan ay kasama natin, naglalarawan ng buhay sa atin, na itinataas natin ang papuri at pasasalamat sa Kanya. Kaya nga, maging sa aklat ng mga gawa ay ating makikita ano ba yung kanilang paraan, ng kanilang pagsasama-sama, ng kanilang pagsamba. No? Sabi, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol at sila ay nagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Makikita natin ano yung kanilang ginagawa sa unang gawain ng mga apostol sa kanilang pagsamba. Naroroon ang kanilang patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos. Naroroon ang kanilang panalanginan at nadadama ang kanilang pag-aalalayan, ang kanilang pagkakaisa bilang isang grupo ng mga mananampalataya. Kaya nga sa atin bilang mga UCCP o bilang mga Kristiyano, napakahalagang maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng pagsamba. Hindi lamang ito nakagawian, hindi lamang ito nakasanayan, kundi ito'y naglalarawan ng kahulugan ng buhay ng bawat isa na merong kaugnayan sa Diyos sa araw-araw, sa bawat sandali ng ating buhay. Tayo pupunta rito dahil gusto nating magpasalamat sa Diyos. Kung papaanong mula nung Lunes hanggang kahapon, hanggang kanina,
ang Diyos ay ating kasama. Sa gitna ng iba't iba nating mga karanasan, ang Panginoon ay kumilos sa buhay natin. At bunga noon, itinataas natin ang ating pasasalamat, ang ating pagpupuri sa Diyos, at patuloy na hinihingi natin sa Panginoon na tayo ay Kanyang kalugdan at magbigay sa atin ng patuloy na inspirasyon at lakas upang sa ating paghayo, haharap tayo ng merong katatagan sa iba't ibang yugto ng buhay, sa iba't ibang antas ng buhay, kasama ang kapahayagan ng mga pananalita mula sa banal na kasulatan na siyang ating pangahawakan sa diwa ng mga pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin na nakaugnay kay Kristo. Kaya mahal kong mga kapatid at mga magulang, ang pagsamba ay marapat lamang na sa ating pagsamba ay naroroon ang kapahayagan ng ating pagsisisi mula sa ating mga kasalanan. Naroroon ang buong pusong pagkakaloob ng ating sarili at ng ating buhay sa ating Panginoon. At naroroon ang kahandaan nating sumunod at magpuri sa Diyos, hindi lamang sa araw ng linggo, kundi sa bawat sandali ng buhay natin. Mahal kong mga magulang, mahal kong mga kapatid, hindi isang ritual o tradisyon ang ating pagsamba, kundi ito'y isang pakikipagtagpo sa ating dakilang Panginoon. Purihin natin ang Diyos at naway ang kabanalan at ang pagbibigay natin ng papuri at kagalakan sa Panginoon ang lagi nating magampanan sa panahon ng ating pagsasama-sama at pagtitipon at pagsamba. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen.